tayo pumunta sa main topic natin mga kababayan, gaya po ng lagi ko pong sinasabi, sana po mga kababayan ay suportahan po natin etong One Pacman Party List mga kababayan. Number 22 po sa balota sa darating na Mayo 12, sana suportahan po natin ito. Dahil mga kababayan, ito yung isa sa mga party list na nakikita po natin na champion pagdating po sa pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin, pagbibigay ng libreng medikasyon mga kababayan, libreng konsultasyon, libreng operasyon sa mga kababayang Pilipino po natin at pagbibigay ng libreng trabaho at libreng edukasyon mga kababayan. At hindi lamang po yon, dahil isa po sila sa party list na tinututukan yung mga kabataang manlalaro ng Pilipinas dahil ang kanilang agenda mga kababayan at ang kanilang layunin kung ano yung tagumpay ng mga Pilipinong manlalaro ay tagumpay din mga kababayan ng bansang Pilipinas. So sana suportahan po natin etong One Pacman Party List mga kababayan sa darating na Mayo 12, number 22 po mga kababayan sa balota. Ganun din mga kababayan, suportahan din po sana natin yung ABP Party List, and then suportahan din natin mga kababayan yung Kabunyog Party List na kung saan ang first nominee po ata nun, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, ay etong si Enzo Recto mga kababayan, si attorney Enzo Recto. So anyway, suportahan po ulit natin mga kababayan, One Pacman Party List number 22 po sa balota, ano po, sa darating na Mayo 12. At ngayon, eto umpisahan na po agad natin etong ating talakayan mga kababayan. Dito muna sa nakita nating balita na kung saan mga kababayan, eto daw pong si Senator Coco Pimentel sumulat daw mga kababayan kay Senate President Chis Escudero para daw po sa agarang proseso ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin mga kababayan, kahit itong si Coco Pimentel, alam po yung nilalaman ng konstitusyon. So ito, i-play na po natin mga kababayan. Asher, ano ang nilalaman ng sulat ni Senator Pimentel kay SP Escudero kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara? Kaya ang pagsasalin sa Pilipino ng salitang forthwith ay agad. Kaya dapat at kinakailangan ng Senado na gawin ito ang kanyang tungkulin na aksyonan ng. Kasi pag sinabi talaga mga kababayan forthwith, kailangan talagang trabahuin na yan. Kailangan talaga mga kababayan, umusad na po yan sa lalo't madaling panahon. At hindi na po yan ipinagpapaliban pa or inililipat pa ng schedule or pinatatagal pa mga kababayan. So kahit sabihin na nakaresist po ang Senado ngayon, since nasa kanila na mga kababayan, hawak na ng kanilang mga kamay yung article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, so kailangan po talaga mga kababayan na umusad na po yan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ng walang antala. Dito nakatuon ang sulat ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III para sa tagapangulo ng Senado. Sa sulat ni Senador Pimentel kay Senate President Francis Chis Escudero, nakasaad sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 Constitution, mababasa ang salitang trial by the Senate shall forthwith proceed kapag inihain na ang beripikadong reklamo o resolusyon ng impeachment. Bukod sa salitang agad, ang kasing kahulugan din anya nito sa Pilipino ay madali, bigla, dagli o karakaraka. Gayon din anya ang nakasaad sa pagsasali ng konstitusyon sa wikang Filipino na dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Bunsod nito, binigyan din ni Pimentel ang mandato ng saligang batas sa Senado na agad na isagawa ang impeachment case kay VP Duterte. Sa kasalukuyan, naghihintay pa ang Senado ng pagbabalik sesyon ng Kongreso upang formal na umaksyon sa articles of impeachment na ipinasa ng mababang kapulungan sa huling araw ng plenary session bago ang kanilang adjournment o recess. Saka mga kababayan, tingnan yung mabuti yung panawagan kasi ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino dito, dapat aksyon na po nila. Trabahuin na po nila mga kababayan etong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Dapat magsagawa na sa lalo't madaling panahon ng impeachment trial mga kababayan, kasi yan po ay panawagan ng sambayan ng Pilipino, hindi lamang yung mga nag-file ng impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte, kung hindi, mismong taong bayan na po ang nagsasabi at nakikiusap sa Senate mga kababayan na umpisahan na po agad itong impeachment trial na ito
laban po kay Vice President Sara Duterte kasi yun po yung nakalagay mga kababayan sa konstitusyon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. June 2 naman nakatakdang mag-resume ang sesyon matapos ang halos 4 na buwan na session break. Nauna na rin sinabi ni Senador Escudero na makaka-aksyon lamang sila para sa impeachment court o impeachment trial kapag mayroon ng plenaryo. Kaya kinumpirma rin ni Senador Coco Pimentel na natanggap na ng opisina ni Senador Escudero ang kanyang sulat para sa tagapangulo ng Senado. Sa ngayon ay wala pang tugon dito si Senate President Escudero. So sana mga kababayan, pakinggan ni Senate President etong si Senator Coco Pimentel mga kababayan, kasi yun po talaga yung nakalagay sa konstitusyon mga kababayan at dapat po yung masunod or dapat pong sundin mga kababayan. Kasi ako naniniwala naman ako na kapag inumpisahan po yan ngayon, magtutuloy-tuloy naman yan mga kababayan hanggang 20th Congress. So mas maganda lang kung masisimulan na mas maaga mga kababayan, mas matutuon yung atensyon ng mga kababayang Pilipino po natin dito po sa impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. At isa pa dyan mga kababayan, mas makakapag-decide ngayon yung mga kababayang Pilipino po natin kung sino ba yung mga susuportahan nila mga kababayan na mga senador, ano po, na tumatakbo or nagbabalik mga kababayan sa Senado. Sa madalit salita, yung mga re-electionist. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. So yan mga kababayan, maliwanag naman na sumulat itong si Senator Coco Pimentel mga kababayan sa opisina. Sa opisina ni Senate President Chis Escudero para agad na simula na itong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, kung sumulat na mga kababayan, itong si Senator Coco Pimentel para po magkaroon ng agarang trial laban po dito kay Vice President Sara Duterte, eto naman pong kampo ni Vice President Sara Duterte mga kababayan, nag-file ng petisyon sa Korte Suprema mga kababayan na ipawalang bisa ito pong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Sa madalit salita mga kababayan, nag-file po sila etong kampo ni Sara ng petisyon para itigil na or tanggalan ng bisa mga kababayan etong mga impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte na nasa Senado na. Ano po, so ngayon, pakinggan po natin, nakita ulit nating balita galing po sa UNTV News. I-play na po natin mga kababayan. Jed, sino-sino ang mga abogado na naghain ng nasabing petisyon sa Korte Suprema ngayong araw? Angkor, ilang Mindanaon lawyers at Duterte allies yung naghain nga ng isang petisyon kanina rito. Sabi ni Pambansang Nanay Survivor 379, road to 400 ka na, bunso. Yes. Thank you po na ya. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, subscribe nyo po ako. Going to 400 na po tayo. Mga kababayan, 9,000 na lang yung kulang, 400k na. Kaya sana supportahan po natin, subscribe po natin. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Sa Korte Suprema at pinangunahan ito ni Attorney Israelito Torion at Attorney Martin Delgrana, dating LTFRB chairman na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kasama rin nila yung higit 20 lawyers pa o 20 petitioners pa. Nais na mga petitioners. Siguro mga kababayan, ito rin yung mga tatayong abogado na magtatanggol kay Sara Duterte sa impeachment trial. Kasi mga kababayan, kung makikita nyo, laging present mga kababayan itong si Torion. So possible na isa rin ito sa maging abogado ni Sara Duterte mga kababayan na magtatanggol po sa kanya sa impeachment trial. Kasama na dyan, pihado, nakikita ko na rin mga kababayan, etong si Panelo. Si Panelo, si Torion mga kababayan, at etong si Delgran, 'di ba? Abogado rin ito ni Digong mga kababayan. So possible na isa rin 'yan sa maging abogado ni Sara Duterte na magtatanggol sa kanya. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan ninyo, ang ginagawa nila ngayon, lagi silang tumatakbo sa Supreme Court mga kababayan at doon po sila nagpa-file ng petisyon. Katulad na lamang nung isang araw mga kababayan na kung saan tumakbo din sila sa Supreme Court mga kababayan para mag-file ng petisyon doon. Patungkol po doon sa ginagawang investigasyon ng Quadcom doon po sa mga nagpapakalat ng fake news at doon po sa disinformation mga kababayan. Ngayon,
tumatakbo po ulit sila sa Supreme Court naman para ipatigil or tanggalan ng bisa mga kababayan or ipawalang bisa etong impeachment laban po kay Sara Duterte. Ano po, so ang tingin nila dito siguro mga kababayan, walang basis yung impeachment na ibinabato kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Petitioner na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO na layong ipasantabi at ipawalang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama rin sa layon ng nasabing petisyon ay ipag-utos ng Korte Suprema sa Senado na huwag dinggin o talakayin ng impeachment. Nais din ng petisyon na ideklara ng Korte Suprema na walang bisa ang articles of impeachment na ipinasa ng House of Representatives sa Senado. Kinwestiyon ng mga petitioner ang prosesong isinagawa ng Kamara sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Ayon sa grupo, ang mga impeachment complaint ay defective, constitutionally weak at jurisdictionally void o hindi naaayon sa batas. Aga after nga nung filing nila kanina sa Korte Suprema ay nagsasagawa sila ng press conference para linawin kung ano o tungkol saan yung petisyon na inihain nila sa Korte Suprema ngayong araw. At iyon yung maalamin pa natin sa mga susunod na oras. Ayan muna update dito sa Maynila. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, Jed Neresina. Biruin nyo mga kababayan na kung sakaling katigan ito ng Korte Suprema, mapapawalang bisa yung impeachment mga kababayan laban po kay Sara Duterte. Kaso nga lang ang problema dito, kung magkakataon na ganyan nga ang mangyayari, marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang magagalit. Ibig sabihin, marami sa mga kababayang Pilipino po natin mga kababayan ang mawawala ng tiwala sa ating gobyerno, especially sa paggulong ng batas po dito sa ating bansa. Kasi unang-una ang kalaban naman po ni Vice President Sara Duterte dito, hindi naman po kasi ang Kamara. Hindi rin naman kasi mga kababayan ang Senado, kung hindi ang interes ng mamamayang Pilipino. Kasi marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang nakatutok dito at inip na at nag-aabang kung kailan po magsisimula etong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Tapos ang kahantungan kung sakaling katigan ito ng Korte Suprema mga kababayan, mauuwi lang sa wala at mawawala ng bisa etong article of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So parang ang dating niyan, ang kinakalaban nila dito, interes ng mamamayang Pilipino. Kaya nga dapat mga kababayan, sa lalo't madaling panahon, since nasa Senado na, dapat simulan na po nila mga kababayan ng pagtalakay dito sa impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Kasi ginagawa lahat ng kampo ni Sara Duterte para hindi matuloy yung impeachment mga kababayan laban po kay Sara. So ngayon, dapat ang gawin naman ng Senado, gawin nila yung part nila mga kababayan na trabahuin na ito. Ano po na hindi porkit bakasyon sila mga kababayan, uunahin po nila yung bakasyon nila kaysa po dun sa sa interes ng mamamayang Pilipino. Ano po, kasi kaya nga sila iniluklok dyan, para magtrabaho mga kababayan, hindi para magpasarap buhay. Ano po, so dapat trabahuin na po agad nila ito sa lalo't madaling panahon mga kababayan, bigyan na nila ito ng tugon at tugunin nila yung panawagan ng mamamayang Pilipino para naman kahit papaano manumbalik yung tiwala ng taong bayan sa Senado.